Duterte. Huwag po kayo magalit sa akin, hindi po ito fake news, hindi po ito paninira, ha? Nagsabi lang tayo ng totoo ayon sa balita. Si Sara daw, magbebenta na lang ng gamit kaysa tumanggap sila ng pera na itulong para sa kaso ng tatay nila. Mas piliin pa daw nila ang magbenta sila ng gamit. Ikaw ba naman? Kung Iboboto natin sa kung ikaw Pilipino, mga kababayan, alam mo sa sarili mo na pagkain mo sakto lang sa pang-araw-araw mo. Hindi porket DDS ka, wag kang magpakabobo. Sabihin ko sa inyo, DDS kayo, mag-aambag kayo para sa pangpakaso kay Digong. 'Di ba sabi nga ni Sara, ayaw nilang tumanggap, gusto nilang magbenta na lang ng gamit. Paano ba naman? Tignan nyo yung bag ni Kitty Duterte. Sa bag pa lang ni Kitty, $2,000 na yan, mahigit. This is brand Prada. Bag ni Kitty, bag ni Sara. This is Prada, brand. Yung ibigay ninyong tulong para kay Digong, ibigay nyo na lang yan sa kamag-anak ninyo, sa pamilya ninyo. Sa bag pa lang ni Kitty, barya-barya lang. Ang bag ni Kitty is Bustier. Bustier. Hindi ko alam paano basahin yan, Italian. Bustier. This is Prada leather crossbody bag, very good condition, gray leather. This is the amount of the bag. Prada gray, $2,242 US dollars. Tapos, magdudunit pa kayo. Sa bag pa lang ni Kitty, coin lang yan, lagayan lang ng cellphone, lagayan ng makeup, lipstick, eyeliner, lip gloss, cellphone, bariya. Prada. Alam mo, owo-owo, sa totoo lang, wag mo kong diktahan na hindi ko alam ang salary rate. Ikaw ang walang alam kasi bakit? Nandyan ka lang sa lungga mo. Wala kang alam. Oo. Diba? Sa bag pa lang ni Kitty Duterte, Prada, $2,000 na. Kaya, di ba, narinig nyo naman, magbenta daw sila ng gamit si Sara Duterte. Kasi ikaw ba naman, kikibi daw sila kanya-kanya. Nabanggit po ninyo na sa darating po na 2 buwan ay meron pong mga kamag-anak, kapamilya po ng dating Pangulo na magbabantay or pupunta po dito sa Daig. Sino po ang papondo nitong mga pagpunta po ng mga kamag-anak ninyo dito? Hindi namin napag-usapan yan. Kasi meron naman trabaho lahat. Si Hanilet ay merong mga negosyo. Ako, meron akong trabaho, may sweldo ako, meron. Di ba, ang lakas ng loob sabihin niya, meron akong trabaho, may sweldo ako. Nagtrabaho ba siya? Tanong ko lang sa inyo, mga kakamping loyalista ang DDS na nanonood sa akin, pagkatapos nito, maalimadmaran kayo. Meron siyang sweldo, meron siyang trabaho, nagtatrabaho ako. Saan siya nagtrabaho? Tanungin ko kayo. Meron akong trabaho, sumasahod ako, nagtatrabaho ako. Saan siya nagtrabaho? Hindi po parte ng Pilipinas ang Netherlands. Hindi ka po dyan nanumpa. Ang trabaho lahat. Si Hanilet ay merong mga negosyo. Ako, meron akong trabaho, may sweldo ako, meron din akong other income na tinatawag. Ang aking kapatid na si Congressman Pulong ay meron din trabaho and meron din sweldo si Mayor Baste. So hindi namin napapag-usapan yung pera. So ang tawag sa amin ay KKB. May trabaho, nagtatrabaho ako, KKB sila, tapos magbebenta sila ng gamit kung nauubusan.
Sa kanya-kanyang bayan. Willing kami buong Kanya-kanyang pera bayan. ng buong mundo tumulo. Yun din po ang Willing napag-usapan kami buong mundo, ma'am. namin magkakapatid na hindi tumanggap ng donation at hindi humingi ng tulong. At kung kailangan man magbenta ng mga gamit, ay yun ang gagawin para Hindi tumanggap ng donation or kahit anumang tulong kung kailangan man magbenta ng mga gamit. Okay lang naman, sa bag pa lang ni Kitty, lagayan mo lang ng bariya, lipstick, foundation, lip gloss, lip shiner, eyebrow, eyeliner, mascara. 100,000 plus na. 'Di ba? Oo. So, alam nyo na, hindi nila kailangan ng donation ninyo. Magbenta lang daw sila ng gamit. Malay nyo, magpapa-pre-love. Pero, Mary Grace Piatos, huwag kayong magpapa-pre-love ng gamit na katulad kay Carla Abellana, ha, na nabubulok na yung doll shoes, ha. Tapos, same price pa rin. Kasi, alam nyo, binili ko to 20,000 eh. Kailangan bilhin nyo, 20,000 pa rin. Kasi, ano lang yan eh, slightly used, pero bulok. 'Di ba? Huwag naman ganun. Oo, alam nyo, style na yan eh, yung benta-benta. Ibenta mo 5,000, tapos ang magbigay sa'yo 50,000. Eh di parang nanghingi lang din. 'Di ba? 'Di ba may mga ganyang style, hindi po kami manghihingi. O ito, cellphone ko, 96,000, 10,000 na lang. Siyempre, babayaran, 200,000 po yan, bilang tulong na din po yung iba. Di walang pinagkaiba sa panghihingi. O ito po, lapel. O, 300 po to, dating 1,500. So, gagawin natin 2,000 yan para dagdag tulong. Hindi, walang pinagkaiba sa panghihingi. Scam ang datingan. Diba? My goodness. Hindi nga kayo tumatanggap ng donation. Hindi nga kayo tumatanggap ng bigay. Pero yung pagbibenta ninyo, ito, 500 lang to headset. O, tapos sasabihin nung bumili, gawin ko ng 5,000 para dagdag tulong kay tatay. Yan ang tinatawag natin na, ayoko na magsalita. Di ba? Tama ba ako? Di ba? Tama ba ako? Hindi manghingi ng anumang donation. Sa mga hindi naaalam, paano yung mga hindi nyo nalalaman, imposible. Meron nang nagbigay sa kanila dati ng 44 million ni Sami Uy ba yun? Yung 44 million, sabi ni Trillanes. May nagbigay daw 44 million, 144 million mula kay Sami Uy. 'Di ba? Oo, nilabas ni Trillanes yan. Ay, oo. Tingnan, hanapin ko lang ha. Hindi tayo fake news. Kaya kong patunayan yan. Si Sami Uy nga nagbigay sa kanila eh. Ito ha. Sami Uy. Nagbigay ng sa mga hindi nakakaalam, hindi talaga sila tumatanggap. Oo. Pero, ito. Wrong spelling pala yung uy ko. Wait lang. Nabasa ko yun dati nung 19 kopong-kopong eh. Ito ha. 19 kopong-kopong. 19 kopong-kopong. Sami Uy. Ay. Ta. Sami Uy. Duterte. Ito na.
Eto na mga kababayan, Enquirer Plus ang nagbalita. Gusto kong basahin ito. Sami Uy, hindi ko po kilala sino si Sami Uy, basta nabalitaan ko lang. Sami Uy, deposit serve as evidence of illegal drug trade of the Duterte's ground for Vice President impeachment Trillanes. O, sabi kay Trillanes yan ha, basahin natin. Eto, nakalagay. Businessman Sami Uy, one of the president election campaign, contributes give money to Duterte, his children, and his common law wife 6 months from 2011 to 2013. Trillanes claim. Eto ha. Ito na. Ay, talagang mga kababayan ko, ilalabas natin ito. Kasi nakita ko sa Facebook pala ito. Kasi nakita ko ang balita na ito. Yeah. Ayan na. Wait lang. Klaruhin natin kasi hindi ko mabubuksan masyado eh. Ito kasi sa Facebook to eh. Dito tayo sa mamahalin nating cellphone. 96,000. Fully paid. American brand. Dito tayo. Sami Uy. To Duterte. Mga kababayan ko, sadyang ipakita ko sa inyo ang totoong kwento ng post na ito. Ayan, ito na mga kababayan. Ano ba yon? Ito na. Basahin ko yun ha. Yung post kanina. According dito kay Trillanes, si Trillanes naglabas dito. Ayan na, Sami Uy, deposit serve as evidence of illegal drug trade of the Dutertes. Ground for BP impeachment Trillanes. Ayan no, Enquirer. So ito na, basahin ko. Rodrigo Duterte built his political brand on the image of a man untainted by corruption, unafraid to take on the oligarchs, and unwaveringly loyal to the Filipino people. Yet beneath this populist faked lies as shadow network of financiers whose grace the wheels of his political machine, among them Samuel Sami Uy. Ayan no, Samuel Sami Uy. Stand out a businessman whose millions quietly flowed into Duterte's family account, raising serious question about financial influence and accountability. Oy, a Davao-based businessman and long-time Duterte family friend, was one of the biggest contributors to Duterte's 2016 presidential campaign, donating a staggering 30 million pesos. But his role in Duterte's orbit goes by far beyond political donation. Between 2011 and 2013, Oy allegedly funneled 118 million to the personal bank account of Duterte's common law wife, Chilieto Hanilit Abansenia, and his children from his first wife, Sara, Paulo, and Sebastian. This deposit unearthed by the Senator Antonio Trillanes IV, pointing to me a murky financial arrangement that the Duterte family has yet to fully explain. So, ayan po ha, ang laman nitong Constisto ba? Tawag dito? Constekto ng Enquirer.net. Hindi pa nga sinabi dito kung magkano ang diniposit kay Sara, magkano ang napunta kay Hanilit, magkano ang napunta kay Baste. Basta sabi, campaign fund daw. Di umano. Konteksto. Diba? Ma'am Yamalize. May love shoutout Ma'am Yamalize. Binagmumura ka nga daw eh. Hayaan mo na Ma'am Yamalize. Gano'n naman talaga ang buhay. We know him already. We know him already. Buhay niya yan. Noon pa man hanggang ngayon. Hindi mo na mababago yan. Ma'am Yamalize. Diba? So, klarong-klaro. Magbibenta na lang daw sila. So, doon na yun. Mga kababayan.
'di ba? Ay, Diyos ko, mga kababayan.